So, wala nang paligoy-ligoy pa. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung talagang naranasan namin. So, research, defense, defended. So, ayun na nga, nahihirapan ako mag-speak ng Tagalog but I will try hard to speak Tagalog since I'm really Bisaya. But if makaspeak ako ng Bisaya, I just gonna put a subtitle for Tagalog here. So, eto na. Grabe. So, eto yung first research defense namin sa practical research 1. At talagang grabe ha. Kasi nga wala kaming experience, bro. Wala kaming experience. Hindi kami yung tipong students na magaling mag-speak fluent ng English, ganun. Or yung tipong confident talaga. Yung mga pinanood mo sa YouTube, diba? Kasi gusto mong matuto kung paano magsalita sa harapan. So, hindi kami ganun. Ako nga. So, ako din yung medyo like nag-stutter, ganun. So the preparation talaga namin is talagang very nervous na first. So, ito na siya. Ngayon lang na nangyari yung research defense namin. Kanina. So, ngayon nasa bahay na ako. So, pinaka-una is yun na nga, diba? Sinabit na namin yung manuscript at ngayon na yung schedule namin. So, wait lang. Paano ba ito sabihin? So, yung aming preparation, it's very like, grabe yung para kaming aatakayan na talaga sa kaba. Yung before pa that, meron kasi mga first groups. Kami yung pinaka-last group which is the 8th presenter. So, grabe yung kaba namin. Pero, yung una, di pa kami masyado kinabahan. Kasi, akala namin pag 8 na hindi na masyadong intense, ganon. Kasi mapapagod na sila kakatanong doon sa mga past groups. Since kami ngayong pinaka-last groups talaga sa section namin. Yung strand pala namin ay STEM, grade 12. Okay, so ang aming preparation before that, those days, di talaga perfect. Yung tipong like, di talaga perfect. Knowing, we also used like use the guide of AI to enhance or that. Basta yun pagrebisa ng manuscript namin. So, ako gusto kong i-share my experience talaga, yung experience ko lang talaga, like anong gagawin para ma-prepared ka. Kasi alam nyo, I also watch a tons of video dito sa YouTube kung kung ano ang gagawin sa first research defense. Marami akong videos pinanood. Anong gagawin sa harapan, yung mga possible questions, and ano yung isasagot namin. So, yung ginawa ko ay nanood ako. Pero nandito pa rin yung kaba. Kinakabahan ka pa rin. So yun na nga. This day, kaninang afternoon, parang mas nag-grab yung pag-study namin. Like, paano ba? Anong study should be, atohang motto. We really studied using AI. Talaga, like, it's really the best weapon, masyad among gigamit para masulod sa among brain ng mga among gistudihan. So, gigamit yun mi og AI so we can study possible questions. Then, nag-group me, diba? 7 members mi sa usa ka group. Nag-group me, then throw me og questions sa each other. Amo jung kayong questions ang usa sa amo then memorize those questions. Then ang classmate ni mention siya nga, don't memorize it kay basin malimutan ra, wag mong ay memorize. So more on familiarization na rin siya marabag na mo nga, whatever happens bala na laban ra jud. So okay, so wait, I'm back. Nag-post muna ako kasi I think hindi ko talaga maayos or ma-arrange or ma-organize yung mga thoughts ko dahil nga I'm very emotional until now. Kaya here, nag-take down notes lang ako ng mga what to do before, during presentation. So, eto first, yung ginawa namin, ginawa namin before presentation, before presenting, kasi nga nag-aantay kami sa turn namin. So, we test each other
yung nagtuthrow kami ng questions sa isa't isa, as what I've said or mentioned earlier. And then, nag-study kami sa manuscript. Alam nyo, yung pinaka-importante talaga sa research defense, yung alam nyo po yung content sa manuscript ninyo. As in, basahin nyo talaga yung manuscript nyo inside and out. Kasi the more na maintindihan mo yon, the more na mas easy na lang talaga sa'yo yung sumagot sa mga questions nila. Like, parang gamay mo na yung manuscript mo. Alam mo na yung lahat talaga ng content. So, mas madali talaga yun. Kasi the more confident ka, yung pagsagot mo sa questions, yung pag-intindi ng panelist sa'yo, ito pala siya ay confident, or talagang alam niya talaga yung mga sinasabi niya, ganun. Yun talaga, manuscript lang talaga yung pinaka best weapon na i-rely nyo. So, and then, pangatlo is, alam nyo, kasi yung advisors din namin yung advisor namin, one lang. So, kasali kasi isa siya sa mga panelist nung umagang yon. So, nakashare siya sa amin kung ano dapat yung expectations namin or possible questions. Parang pampakalma na rin sa amin. So, para siyang, it's like a preparation. Mas lalo kaming na-pressure, at the same time, mas lalo kaming mas na put at ease yung heart namin na, ganito pala yon. So, ayun, another. So, pwede kayo maka-ask sa teachers, like, kung ano yung mga expectations nyo, at para maka-ready kayo. So, number 4, ask those who already presented. So, ang ibig sabihin po niyan, di ba, yung mga kaklase nyo niya, done na mag-present, or kahit yung sa ibang section, kasi I'm sure baka sila yung nauna mag-present. So, tanongin nyo sila kung ano yung mga questions nila, kung ano yung in-observe, ano yung personality ng mga panelist, so that maka-adjust din kayo, at hindi kayo, mas lalo kayong prepared. Kasi mas maganda talaga if prepared kayo, kasi alam nyo, malalesan po yung kaba ninyo. Like, really, malesen yung kaba nyo pag alam nyo sa tingin nyo na, alam ko na to. Like, parang na-put at ease yung heart and mind natin na siya pala yung mag-question sa atin. So, eto yung dapat natin prepare, ganun. So, yun. And then, so, yung mga namin, pinag-aralan namin, sa talaga, sa that afternoon, while waiting for our turn, like, very short time, para bang cramming na talaga, besh. Kasi ilang beses nang hindi natuloy yung aming research defense, kaya, ngayon, parang, hindi talaga, or talagang Filipino, nagka-cram. So, this video is really, ito talaga yung best para sa mga students dyan na nagkakaraming na ayaw naman pag-aaralan yung manuscript nila, pero nanghihingi ng advice kung paano maitawid yung defense nila. So, ang best dyan, alam mo, pag-aralan mo yung manuscript mo, gumamit ka ng tools, AI, nako, pwede ka anong language mo, like, mother tongue mo, yun gamitin mo, i-ask mo kay AI, like, make me understand about our research. Isan mo yung file mo para mas maintindihan mo talaga yung research nyo. At through that, marami kang kaalaman like that, then di ka na masyado kabahan, and makasagot ka sa research defense. That's simple. Sorry. So, contrast and compare sa inyo study. So, ako dyan yung gibotang, sinulat ko talaga itong compare and contrast, kasi ito yung pinaka mahalaga, besh. So, ito na nga, yung kaklase kasi namin, siya yung nag-guide. Kasi after nila mag-present, sabi niya sa amin, talagang ginisa sila. Pinaka-importante, dapat alam niyo yung mga studies na ginamit niyo, yung mga references, memorize that. Dapat alam nyo kung ano yung nag-support sa study ninyo, ano yung nag-support, at ano yung opposite, yung hindi, o nag-oppose. For example, sa amin, where ang aming study is about financial literacy.
Basta ganun. So, yung nag-oppose, kung ano yung mga, ano pala sa amin, like, exploring the views of senior high school students on the integration of financial literacy in the curriculum. Basta, narambol ko na yung title na yun. Basta ganun siya, like, the views. So, it's qualitative, phenomenological, research, design. Kaya, ngayon? So, it's a qualitative. Kaya, yung sa amin, ang opposed nun, or contrast na research study, is yung mga hindi siya, yung mga like kabaliktaran na, ano ba yung nag-aaral ng, diba sa amin, views, it's the lived experience. So, we should look for those opposing studies na only focuses sa pag-measure, sa knowledge or behavior sa mga student, at hindi yung kagaya sa amin na talagang yung views ng participants, ng students. So, like, kabaliktaran talaga. So, kailangan alam nyo ha, yung title ng studies na yon, yung nag-oppose or nag-support sa study, at saka year. Pwede kang dapat alam nyo yung title para mas okay na okay. Tsaka, dapat alam nyo kung anong about talaga sa study na yon. Okay, so, makita nyo naman yan sa references or saan nyo ginamit yan. Nasa manuscript talaga yung lahat ng kasagutan. So, pero if medyo nalito kayo sa sinabi ko, you can comment down sa section para I can elaborate. So, next one is bring a script. Ayan. So, meron talaga kaming script kasi diba, mag-present mo na kayo ng PPT before kayo mag-Q&A. So, may script tayo. I know naman lahat naman may script, no? So, ayan, dapat may script kayo kasi hindi talaga pwede yung memorization. Hindi talaga kahit gaano ka katalino kahit gaano ka katalino, kasi once na medyo kabahan ka, nervous ka, atakayan ka ng kaba, ma-forgot mo na yun lahat, like malimutan mo na yun, mental block. Ranas na ranas ko yan from experience. Kaya before sa aming research defense, talagang yun yung pinaka-kinabahan ako na what if ma-mental block ako, tapos ma-stutter yung voice ko, hindi ko na alam paano sagutin yung questions. And I know that many of you here watching this video, yun nga yung kinabahan, like ma-mental block na hindi na alam, mangangapa ka na sa isasagot. So, wag talagang memorize, dapat may script ka. Okay naman yun, parang cheat code. It's very okay kasi nga, diba, basta is very okay. Okay, so calm and tell yourself you can do it, you're confident, and your research will be defended. Yes, I love this. So before the ay ni nga day, katong past day pa dyan siya, na ako'y pambasang mga PDF books siya galing sa mga famous authors nga how to public speak, confidently speak in public jud. So one nga ilang gate tulog jud kanang unsa jud imong gi-expect, kanang unsa imong i-tell sa imong self mo jud ay most likely mahitabo. For example, kani jud kay jud ako ni like, I really know this because it really happens to me a lot sa classroom namin. So this one, yung memorize ko na yung lahat ng i-report na. For example, sa school to namin nangyari ay sa room, may reporting kami. Then memorize ko na lahat ng ano bang dapat kong sabihin. So pero nung nasa front na ako, dahil nga grabe yung kaba ko. Tsaka before that, masinabihan ko yung classmate ko na bisag sa dyan na ka-memorize tanawa, malimot yung mental block dyan ko nga pag-abot sa tubangan, dili na ako kasulti sa akong dapat isulti. Muna akong ingon niya. So like before pa ka-report, na kayo ko ba? Kanang wala na ako'y confidence sa akong self. So when I got in front, so yun nag-reporting na kami, talagang nangyari yun. Yung sinabi ko, para siyang nag-foretell, parang nahulaan talaga yung future na yun. Kaya dapat reverse, i-change natin yan. Dapat sabihan mo yung self mo like, be calm, I am confident, I've got this, we will do this. Ganun.
So, we will do this, our research will be defended, ganun. Kaya it's very important kung ano yung mga sinasabi mo sa self mo. Totoo talaga yung mga studies na kung iti-take talaga siya sa brain mo, na yun yung, yun yung reality. Kasi wala silang alam walang alam yung self mo. I-take nila as a reality. Kaya dapat, be careful ka talaga sa mga sasabihin mo sa self mo. Sorry, kanya. Okay, so that's why calm and tell yourself you can do it, and you're confident, and your research will be defended. So, pero alam nyo, yung pinaka-important talaga is pray po kayo before the research defense. Yun talaga yung pinaka best na weapon na wala talagang makakatalo. Kasi maniwala kayo, please lang, kahit anong gawin nyo, kahit anong paghihirap nyo, kung wala naman kayong pananalig sa talagang malabong mangyayari kung ano yung inaasam nyo. So, you must pray, okay, kumbiyansa sa sarili, confidence, and then faith to the Almighty God. Okay, dapat maniwala ka sa magagawa niya at talagang mangyayari iyon. So, yun talaga, very, a lot of times, marami na talagang, nangyari talaga yun, like, yung wala ka ng, pag-asa, pero miracles happen. So, yun talaga, before, mag-pray kayo, kung hindi ka maniwala ka na, please lang. So, okay. So, next natin, so, ito, if you can, watch the research defense of the other groups so you can take down notes. So, if pwede, manood kayo sa research defense sa ibang grupo. Kasi talagang makakatulong yun, besh. Hindi lang yun makakadagdag ng pressure. Makakadagdag din yun ng kaalaman, knowledge. Like, kung anong itatanong nila, makaprepare kayo. Ma-familiarize nyo yung sarili nyo sa mga tanong. So, basta ma-prepare nyo yung sarili nyo at parang mas makalma kayo na knowing na naghirap sila ng una, so, kayo na naman sa sunod. So, pantay lang yung paghihirap nyo. Kaya, bakit ka pa kakabahan? So, ganun siya. Kaya, ayan, kung pwede talaga, manood kayo sa kanila. Okay, watch nyo yung, wait lang, parang may kasi. So, watch nyo yung nila, research defense nila, para din may kayo, like, makalma yung self nyo, may guide kayo kung ano yung mangyayari. Kasi nga, diba, first research defense natin siya. So, kung hindi naman, diba, kayong kasunod. So, punta na kayo doon, advance kayo, punta kayo doon, since kayo na yung susunod mag-present, para mas advance kayo, hindi kayo magpanic. Okay, so next one, stand beside someone nga very familiar ka, but not in front sa very uncomfortable ka. O, ayan. So, sa akin grabe talaga yung epekto nito, as in, grabe. So, dapat tatayo ka, diba, sa present nyo. Dapat yung standing position her. So, kung saan ka tatayo, dapat doon sa talagang malapit sa'yo. Para siyang energy, or like it's a recharge, or assurance na whatever happens, like you got each other's back. So, kahit anong mangyari sa inyo, ay kakapit lang kayo at hindi kayo, walang iwanan. So, dapat mag-stand kayo sa stand kayo beside each other. Okay, pero dapat yung meaning nung not in front sa very uncomfortable ka, dapat hindi doon sa harapan. Dapat wag kang tumayo sa harapan na hindi ka naman comfortable. Like for example, yung front na talagang kita ng mga tao, o doon ka sa isang solo kung saan ka mas comfortable. There's nothing wrong with that. Acknowledging that you are scared of public speaking in front of many people.
there's nothing wrong. It's very good that you acknowledge that mas okay pa nga yan. Kasi we know our weaknesses. So, mas alam natin kung ano yung kakayahan din natin, kung ano yung dapat natin i-adjust. So, ayan. Sa akin kasi, yung sa research defense namin, katabi ko yung yung best friend ko. So, we got each other's back na pwede kami magsikuhanira if ever nga. Kung pinsay mo answer anak ba? So, next one is, dire na ta. So, muna to atong So, during defense na jud ha, be confident. Yung posture mo, the way you stand, dapat confident tingnan. No, I don't agree na dapat kanang hindi ka dapat hindi ka magpre-pretend na confident. Dapat pretend ka nga mas confident ka kahit na kinakabahan ka na ng super duper ganon. Kasi ako, alam niyo naman, walang lahat naman talaga kakabahan, especially pag first defense. So, it's very normal. So, to break the norm, you should pretend na confident ka. Pero dapat may content din yung pagiging confident mo. Confident na dapat may laman, na alam mo talaga yung mga ginagawa mo, alam mo yung mga about sa mga knowledge dyan, yung talagang alam mo yung manuscript ninyo, para naman confident ka na kahit kinakabahan ka, na may alam ka talaga. Ganun yung confident, hindi yung pretend confident pero wala ka namang stinandihan, wala kang pinag-aralan sa manuscript nyo, o ayun, di ka na ma-defend doon. Kasi meron din kaming classmate na talagang hindi na-defend, but meron talagang like, it really depends, kasi may iba't iba tayong rason at we cannot judge them. Okay, so and it's not really easy, diba? Kasi grabe naman yung first defense, kami nga buntik na. So yeah, we should not be judgmental. Okay, so eto naman, speak loudly with sense. Speak loudly with sense yon. Hindi ko talaga siya alam kung paano siya i-write ng paganda na word, pero yan yung best na term for me, na dapat may sense yung mga nilalaman, or yung the way you talk, dapat may sense din. Not just you talk randomly. Dapat alam mo yung sinasabi mo. So, it's very good na mag-speak loudly yung voice mo para like mahidden yung nervousness mo. Very effective po talaga siya for me, as in like kinakabahan ako, but since yung voice ko kasi is medyo matapang-tapang, ginamit ko yon. So, parang din akong confident. Tapos, ganyan. Dapat straight back, tapos ganito yung face. Dapat ganyan. Okay. Yan. Pero alam nyo basta. Okay, next. Calm yourself if you're not ready to answer yet. So, calm yourself. Kalmahan mo yan, be. Marami pa namang mga tanong. Kung sa tingin mo na hindi mo pa kayang sagutin yan kasi baka mag-stutter ka, maputol-putol yung mga sasabihin mo kasi nga di mo pa kaya, huwag kang sumagot. Okay, wait for your turn. Kasi sa research defense, lahat talaga makakasagot, especially kung strict yung mga panelist. Talagang kailangan sumagot kayo isa-isa. Kasi ayaw nila yung may hindi nakakasagot, yung tahimik lang. Talagang tatawagin yung name mo pag ganon. Pero huwag kayong kabahan. Okay? Kasi may mga panelists din nag-consider na voluntary lang yung pag-speak. Pero pag napansin din nilang you're really silent ka lang, tahimik ka lang dyan sa sulok, ay talagang ipo-point out ka nila na ikaw yung sumagot. So, pero wag kang mag-rush. Wait for your own turn. Mararamdaman nyo na lang yan na, alam ko to. I know this. So, I should answer this. So, ayan. Hintayin nyo lang yung turn nyo. Okay? Okay, next. So, answer when you're confident. Answer when, okay, na yan.
yung answer when you're confident lang. Okay, kasi pag alam nyo, pipilitin yung sumagot kahit you're not very confident. Hindi naman sa ano ha, pag-bash. Based lang talaga to sa experience ko po. So, you can skip naman my vid if hindi kayo naka-agree. Maybe we have different experience. Basta, always remember the basis of these videos, of everything I talk in here, nakabasa lang po talaga siya sa experience ko. Those na effective talaga siya for me. Gusto ko lang kasi i-share yon. So, please pardon me kung hindi man yan sang-ayon sa inyo. So, okay, eye contact, look at the panelist eyes. So, ayun po mga shish. Dapat eye contact talaga. Huwag kayong matakot. While nagpe-present kayo, you can look at in their eyes. Tingnan mo sila, titigan mo sila, yung mga mukha nila, kung para like masanay ka na when mag-Q&A na kayo, di ka na makabahan sa mukha nila kasi nga tinitigan mo na siya. Like all the time, titigan mo lang yung face nila. Wag kang ikot-ikot yung mata mo sa kahit saang place like that para lang maiwasan mo yung mga mata nila. Titigan mo. Okay, eyes at them talaga, yun talaga. Okay, kasi nakakawala talaga siya ng kaba, as in hindi ako, you cannot say, hindi, you cannot say na, sanay ka naman kaya mo yan magagawa. No. Okay, hindi ako ganyan, as in, kinakabahan ako sa reportings namin, kaya ngayon talaga na first research defense, I am very, very emotional, dahil naitawid ko rin, nakasagot ako without stuttering, kahit kinabahan ako, yung point ko is talagang na i-communicate ko siya, na-express ko talaga yung point ko doon sa kanila, na sagot ko yung mga katanungan na dapat sagutin, nang hindi ako na ipanalo or hindi ako na-overcome ng kaba ko. Kasi alam nyo, ma-overcome kayo ng kaba nyo once na like hahayaan nyo rin. So, dapat kalmahan nyo lang po. Kalmahan. Yung best na way para kalma lang kayo is dapat talagang may alam, may laman kayo. May laman yung mga utak nyo. Hindi kailangan ng pagiging matalino yan. Kailangan lang po siya ng hard work, effort, yun lang. Yun lang talaga yung kailangan yung mga mima. So, di na kailangan na, hindi naman ako matalino, kaya dapat baka di ako makasagot. No, kailangan mo lang mag-hard work. Basahin mo yung manuscript. Mag-effort kang magbasa ng different possible questions. Tanong ka, ask from your teachers, advisors with the experience, and yung mga unang grupo na nakapresent na, para more knowledge, para more confidence. So, bago natin to i-end, so, ayan, grabe, no? So, grabe. Like, talagang, grabe. Until now, I'm still emotional, bro. Because, really did it. Alam mo, para kaming mga shy type ng kaibig ng ka-groupmates ko. Baka ako nga lang yung medyo makulit-kulit, pero shy type din talaga ako pag in front of public speaking. Pero di yung super, ha. So, yeah, grabe talaga. Kaya dyan, if this is your first research defense pa at kinakabahan ka, kung hindi ka man nakampante sa mga sinasabi ko, alam nyo, this is just serves as a guide, pero yung most na makakatulong sa sarili nyo is yung sarili nyo rin, at saka experience. Yun talaga, experience is the best teacher. Ayan, kaya antayin nyo lang experience, yung experience nyo na yan ay talagang tuturuan kayo ng maraming leksyon na mai-apply nyo sa different aspects of your life. Okay, subscribe for more at see you sa capstone sa semester 2 research defense. Naku, pero kakayanin. And by the way,
ha, dapat take note nyo na rin pala yung yung sasabihin ng mga panelist about sa suggestions ng dapat i-revise or i-improve ng research nyo. Yeah, take note of that. Then, mga questions, very easy lang yan. Titignan lang nila kung saan yung may mga errors, ganon. Then, RRLs, dapat alam nyo yan, yung ilan talaga yung mga populations, kung saang place kayo ga-study, and then, bakit ganyan lang kaliit yung participants nyo. So, alam, yung mga answers about data saturation yun, Thames, Collaizas method, then go, yan yung mga question, yan yung mga related talaga. Then qualitative, why qualitative, like that. And about your study talaga, dapat pag-aralan nyo if may ipapatupad kayong something or hindi ipapatupad, but you're just exploring the views of those students about that curriculum or to improve. So, dapat mag-study rin kayo about the laws, sino yung magpapatupad yan if ever, sino yung mga lawmakers, developers. Importante talaga yun. But, alam nyo, the questions is really differs from topic to topic. So, nakadepende siya kung ano yung research title nyo or ano yung about sa topic nyo. So, best dapat alam nyo yung manuscript ninyo. Alam mo talaga yan. Basahin mo lang, mag-AI ka. AI to generate possible questions, ha? But not to make the manuscript. Kasi, of course, you have to make them your own. So, ayan. In your own, sorry na. So ayan. And be pressured, but lumaban ka. That's all.